Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hot as on air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Buguso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the truth that's on air. We uncover the truth behind the news. Okay. Magandang hapon mga kababayan. Nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD. 1090 kHz sa ating mga talapitan at kasama natin si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Dr. R, where are you? At itong inyong lingkod, Dr. J. Dr. R, kami, nasa kabilang linya si Dr. R. But anyway, sa ngayon ang pinag-uusapan dito sa natutunghayan natin, itong dapat paglabas nitong Blue Ribbon Committee report nitong si Senator Lacson, kasi alam nyo, ito overdue na dapat malaman ng taong bayan kung ano talaga nangyari doon sa flood control scam, yung flood control na ghost project. Kasi baka ang hinihintay nitong mga taong to, makalimutan natin, mga kababayan, makalimutan natin ang flood control na issue. Kasi parang nawawala na. Madalas natin nakikita ngayon sa mga balita, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng crudo, yung nangyayaring gigayera doon sa Middle East. So yun ay ang isang problema natin na malaki ay itong nangyayaring katiwalian na ang may pakana mismo ang ating mga leaders. At Dr. R, andyan ka na? Hello, Dr. R. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi natin narinig si Dr. R, no? So anyway, tuloy-tuloy lang tayo, papasok yan mamaya. So ito ay, alam nyo, itong inaantay natin, kung ano talaga, at kung itutuloy din na itong mga bagong isiniwalat na paraan ng pagde-deliver ng pera at napangalanan ang napakarami pangalan, may mga senador, may mga kongresista, doon po sa isiniwalat ng 18 sundalo. Hindi ko tatawaging Marines kasi sabi nila ang Marines daw doon 16 at 2 ay nasa mga sundalo din, ng mga retirado na sila lahat, mga sundalo, na sila po ay mga tauhan po ni Saldico. So yun ay, alam nyo, inaantay ng taong bayan yan para magkaroon ng linaw. Huwag mo ninyong sabihin na tayo po ay baliwalain itong itong sa itong report ng Blue Ribbon Committee. So ito, alam nyo,
as of early 2026, Senator Ping Lacson, as Blue Ribbon Committee Chairman, is pushing for a partial report recommending charges against several lawmakers regarding a massive flood control scandal. The report implicates senators and ex-officials but faced delays in obtaining the 11 required signatures for an official committee report. Dr. R, are you in? Dr. J, pasensya na po mga tagapakinig. Dr. J, naririnig ko yung inumpisahan mong diskusyon, no? Hindi ko maintindihan. Pero mauna muna, Dr. Ba't ka nakapula, Dr. J? Parang parang madugo ang ang pananamit natin ngayon. Nagkataon lang yan. Yung unang nakalagay sa aking closet ko, ano tawag yan, lagayan ng damit ko. Anong nauna doon, yun lang yung kinukuha ko eh. Para kasing para kasing sinasabi mo, parang madugo talaga tong yung pagpapalipas nitong mga investigasyon na to, Dr. J, medyo madugo eh. No? Medyo talaga madugo kasi anong ibig sabihin nito? Na kailangan niya ng 11 na signature sa committee report. Apat pa lang ang pumipirma. Anong ibig sabihin? Yung 7 na kasama doon sa committee ay walang tiwala at sa katotohanan sa nilalagay nila sa report na yan. Yun nga, Dr. J, kasi kung di ba, kanina nga nabanggit mo, meron yatang statement si Senator J.B. Ejercito tungkol dito. No? Sinasabi niya, kulang. Kumbaga parang para akong kumakain ng ampaw ba, Dr. J. Pagkagat ko, walang laman, ampaw. Parang ampaw daw itong committee report na prepare, no? Pagkagat mo, akala mo may laman, yun pala wala. Hangin pala. Parang hangin lang lahat pala yun. So, bakit ayaw pumirma ng iba? Yan ang tanong dyan eh. Kasi ang nakikita natin, kung yan ay totoo at kasama lahat ang mga involved sa scam na yan, sa katiwalian na yan, dapat kung ikaw senador siguro, kung ikaw ay may nagmamahal sa bansa mo, gusto mo makita kung anong totoo. Kung ano talaga, sino talaga itong mga taong involved dyan, sino ang mastermind, sino ang mga operator. Hindi lang yung mga taga-DPWH, dahil yun ay ginamit lang sila. Sino ang mga operators dito? Sino talaga ang may pakana nito na para magnakaw sa kaban ng bayan? Yun ang katanungan dyan, Dr. Are. Hindi, baka nga, Dr. J, most probably hindi naman natin nakikita yung preliminary na committee report na yan, no? Pero maaari, kasi sabi nga ni Senator JB, wala nga nabanggit doon sa committee report, doon sa mga taga-house, no? Taga-house, so most probably taga-house of representatives ito, yung kamababang kapulungan, kasi marami kasing nabanggit yung mga resource persons dati doon sa mga committee hearings ng Blue Ribbon Committee. Pero mukhang wala daw itong naisamang mga personalidad na nandun sa house supposedly, no, at lalo na yung mga contractors, ibig sabihin Dr. Kong, no, congressman contractors, no, kung di ako nagkakamali. Yung contractors yung sinasabi ni Totoo. Senator JB. Siguro nabasa niya yung draft report na yan at sinasabi daw niya na napakakapal daw niya dahil kung ilang pages daw yun, mga 400 pages daw yung draft report na yan. Pero kung wala doon, hindi nakalagay doon yung mga, kasi katulad yan, hindi man nila inimbestigahan itong mga contractor na nababanggit na sila yung may nagbibenta ng mga project, bibilhin sa kanila, tapos pagkakitaan nila. So, ganyan po karumal-dumal na gawain nitong ating hindi lahat ng ating mga leaders, Pero kung sino may pakana nito, kung sino mastermind nito,
talagang heinous. Yung mga heinous crime nagtagpo sa ating mga Pilipino. So, sobrang pagnanakaw, Dr. Ram. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, kahit naman ako, no, kung ako'y miyembro ng mataas na kapulungan, no, kung ako'y binoto mo, Dr. J, no, bilang senador, magdadalawang isip rin ako na pumirma dito. Kasi kung ang sinasabi na mismo, batikan na tong si Senator JB, sinasabi niya mismo kulang no? Kulang. Ang problema kasi, Dr. J, nakikita ko, no, ako, I don't know, kung parehas tayo ng pananaw. Ang problema kasi dito sa sa mga investigasyon na sinasagawa, lalo na doon sa huling mga Blue Ribbon Committee hearings sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Hindi ko maintindihan, ako ang pananaw ko, pag ito ay umaakyat na, Dr. J, no, sa mga mas makapangyarihan, medyo bumabagal ito, no? Parang nagiging wheelbarrow ang investigasyon. Parang parang walang panggasolina. Parang sobrang mahal ng panggasolina. Ayaw nilang gasolinahan dahil baka may mabunggo. Yun nga ang diyan na may pinagtatakpan, But that is very obvious. Obvious yan. Kasi dito sa report na partial, the draft report recommends filing plunder, malversation, and direct bribery cases against former Congressman Saldico, former Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, Senator Villanueva, Senator Escudero, and former Representative Mitch Kahayon Oy. Bakit hindi nababanggit dito yung ibang mga contractors? At bakit hindi nababanggit sa report na ito na bakit hindi imbestigahan yung dating Speaker of the House na si Romualdez? Dahil sa dami ng nagtuturo, kahit na yung mga testimony nitong sila Bernardo, at yung kung saan nila dinadala, pati yung testimony ni Gutesa, na yung sinabi niya na nagdadala sila doon sa McKinley Road, o supposedly doon sa bahay ni dating Speaker of the House. Bakit hindi na imbestigahan kung totoo yung mga allegations na yan o hindi? Bakit ngayon pagtatakpan mo, bakit ngayon ay ang ilalagay mo lang itong mga sila Saldico na talagang umamin naman na siya ay operator din. Pero mayroon pa siyang mas mataas kaysa sa kanya. At ang sinasabi niya na nagde-deliver siya doon sa McKinley, doon sa bahay ni dating speaker. At ito yung mga inahango lang natin to sa testimony na sinasabi nila. So ba't iniiwasan ngayon? Kasi kung mayroong allegation, bakit di ngayon tingnan, dating Speaker of the House, Romualdez, baka pwede kayo maimbitahan na magpapaliwanag kung totoo ito o hindi ang sinasabi nitong mga tao. Kasi kadami na pati yung mga Marines. Bakit ngayon ang tinatanong nila sa mga Marines ay kung kilala nila si Mike Defensor, wala namang doon sa ibig ko sabihin, wala namang link doon sa yung tinatanong ng NBI doon sa affidavit ng mga Marines o ng mga sundalo na dating tauhan ni Saldico. So parang Dr. G, sa sinasabi mo, isang salita na naiisip ko, selective itong nung pag-aakusa, nakakatawa nga, sinasabi mo kanina si Yusek Bernardo, ito umamin, nagsoli na nga yata ito ng pera, kung hindi ako nagkakamali. Pero Dr. J, ito talagang umamin na isa siya sa operator nito. Ibig sabihin, umamin siya na nagnakaw siya, sa pera ng kaban ng bayan. Ito yun di ba? Ito yun. Inamin niya na siya ay kasabwat, dito. Kaya nga nagsori na siya ng pera. Kaya lang, ang problema, Dr. J, bakit itong 18 Marines, hindi nga yata nabigyan to ng tigpipiso, $5 di ba? Bakit hindi nila ipatawag sa investigasyon? Si Yusek Bernardo siyang katutang na beses na nagpunta dito sa sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings, Alinayaan nila itong magsalita, di ba? Bakit itong mga 18 Marines? Bakit itong mga binabanggit na supposedly
merong mga ebidensyang ipinarating itong si Yusik Adrian Bersamin, no? Kay Congressman Leandro Levisay. Ba't hindi nila ipatawag ito? Masyado naman tayong selektibo. Kung sino lang yung mga katropa natin, kumbaga dati sa kabataan, kung ka-Berks mo, parang hindi natin sasama yan. Katulad niya ni dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy, no? Wala na kasi yan sa pwesto, no? Wala na. So wala na yan access, most probably, hindi natin alam, no? Tapos yan isa pa yung sa dating Senadora Bong Revilla, no? Dr. J. Ba't hindi natin ba't ang dami-dami pong pinangalanan, hindi lang naman sila. Bakit yung iba ay kumbaga sinantabi na muna natin. At lumalabas, sa binasa mo kanina, Dr. J, kung hindi ako nagkakamali, yun yung mga pangalan na nabanggit doon sa sa preliminary na committee report. Nasaan po yung iba? Ibig sabihin pag hindi nakatropa, wala na. No, parang ganun, Dr. J, no. Kaya nga. Kasi katulad ganyan, doon mismo sa hearing sa Senado, nabanggit ang pangalan ni dating Speaker Romualdez. At itong mga mismong si Saldico doon sa kanyang isiniwalat doon sa kanyang video na galing sa labas. At kahit na itong mga Marines, itong mga sundalo na ni Saldico, binabanggit madalas ang pangalan ni Congressman Romualdez. Bakit hindi ito imbestigahan? Bakit hindi ito, kung totoo itong Senado na talagang gusto nila makita ang katotohanan ng tungkol dito sa scam na ito, sa itong scam ng Ghost Project flood control. Bakit hindi naibitahan para magbigay linaw? Bakit sir? Bakit madalas kasama ang pangalan niyo sa mga sinasabi? Kayo ba'y sinisiraan lang o mayroon kayong alam dito sa Ghost Project scams na ito na nag-deliver di umano ng pera sa bahay niyo? Pero Dr. J, mabanggit ko lang hindi lang naman si dating Congressman Saldico na ngayon sinasabi na nagtatago sa Portugal daw, no. Sa ilang beses alam ko mayroong isang balita na lumabas na parang ni-recount na parang binalala ni Congressman Toby Tiangco, no, na parang naipatawag siya sa isang meeting, no. Ito ay nabanggit niya ito sa sa isang interview yata sa kanya. Parang sinabihan yata ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos si dating Congressman Saldico at si Congressman Martin Romualdez. Ito ay nahango ko lamang sa balita, no. Pero sinasabi niya parang kayo ni Saldi, parang ganun yung pagkasabi daw, kinukuha niyo lahat ng pondo. Hindi ko alam kung ito'y totoo, no, Dr. J, pero sinasabi dati ni Pangulo dito, according to sa interview ni Congressman Toby, no, magaling na kongresista yan. Parang wala na daw napagawa ang Pangulo. Kasi naubos na. Wala nang flagship project na napagawa. Oo, parang wala na. Parang ganun. Parang sabi daw ni Pangulong Marcos dito sa kay Saldi ko at dating Speaker Martin Romualdez. Kasi ayon sa kay Congressman Irise na interview natin nung nakaraang Biyernes, yung trilyon pesos na mahigit itong nawala sa kaban ng bayan, kailangan hindi kasi biro trilyon ang pinag-uusapan dito. Ngayon, pag lumitaw ang pangalan ng isang, hindi naman siguro dahil sinisiraan lang. Kasi may kasabihan nga sila doon sa mga idiomatic expression ng mga Amerikano, if there's smoke, there's fire. So, pag lumalabas ang pangalan ng isang tao, yan ay dapat maimbestigahan kung sasabihin totoo. At to be fair din doon sa tao, nakatulad nga nitong si dating Speaker of the House, Romualdez, to be fair with him. Kasi lumalabas madalas ang pangalan niya
kahit dyan sa mga allegations ng mga Marines na yan o mga sundalo na yan, kahit doon po sa kay Gutesa, kung saan dinideliver, kahit sila Bernardo, sinasabi na ang nag-deliver sila doon sa basement ng Diamond Hotel na dineliver niya sa kay Undersecretary Bersamin at saka yung isa pang Undersecretary. Ba't Ulaybar ata yun? Bakit hindi nila imbestigahan yung mga sinasabi na gano'n at bakit tinigil na nila? Kasi pag tiningnan mo ngayon kung kay Bersamin, na imbestigahan mo si Bersamin at saka Ulaybar, lalabas kayo na hindi lang naman. Isipin mo, si Bersamin lang ang nakinabang doon o siya'y tauhan lang na kailangan diniliver sa kanya, taga-tanggap lang siya ng pera at kailangan dalhin niya sa ultimate destination ng pera na yan. So, kung titingnan mo yan sa aspeto, hindi kompleto ang investigasyon. Kaya ayaw pumirma nitong ibang senador kasi may tinatawag na loose end. Hindi pa. Kasi tumigil lang doon sa kay Bersamin. So parang tambalos-los end yan, ha? Ha? Tambalos-los end. Kaya loose end na saan napunta ang pera. Kasi kung imbestigahan mo si Bersamin ngayon, si Undersecretary, anong pangalan ng Bersamin na yun? Na first name niya? Adrian. Malalaman mo ngayon kung dadaan sa Senate investigation na talagang, ito, boss, tip, dito napunta yung pera na yan. At ngayon, kung hindi mo imbestigahan, edi isama mo sa kaso. Kasi ang testimony ni Bernardo, tinuturo niya si Bersamin at saka si Ulaybar na tumatanggap ng pera. So, kaya siguro ayaw din naman itong mga ibang senador na pumirma dahil nakikita nila the glaring omission na hindi kasama yung ibang mga napangalanan doon sa kanilang investigasyon. Dr. Aaron. Tama, tulad na alala ko, no, yung dalawa lang daw ang klase ng kasalanan, no? Yung commission of the crime saka yung commission. Oo, yung hindi pagsasabi ng totoo. Kaya kasama na sa sa krimen, di ba? Kaya nga, Dr. J, no, ang nakakalungkot dito, no, hindi ko maintindihan, no, bakit hindi nila ipatawag ito lahat sa isang hearing, no, muli yan sa Senate Blue Ribbon Committee, no. Kaya lamang ang nabanggit nga ni Congressman Egay Rice, no, hindi din na maintindihan kung bakit hindi ito ipatawag ni Senator Ping Lacson, So kung kailangan siguro na iba muna ang mamuno niyang Senate Blue Ribbon Committee, no, dahil tayo kasama tayo ng milyon-milyon, no, na Pilipino, gusto nating malaman ang punot dulo nitong lahat, no, dahil iba-iba na rin yung lumabas na dynamics, no, kung paano ito pinalakad, no, itong flood control na anomalies na ito, no. Pero pare-parehas naman ang pangalan, kaya hindi nga natin maintindihan bakit ayaw nila ipatawag. Pero Dr. J, pupuntusan ko lang, no, sana ito naman po si Congressman Leandro Libiste, wag naman ho niya tayo bitinin. Nabanggit niya na ho, nabanggit ho ng ilang congressman na merong di umano may senior si Congressman Libiste sa kanila na mga pag-uusap, no, o text messaging. Alam mo, Dr. J, nababanggit dito si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Very damaging ito sa kanya. Kaya kung ako dito, Senator Ping Lacson, sir, imbestigahan ho natin to. Siyempre ayaw naman nating masira yung pangalan ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? Ng ganun lamang. Para malaman natin kung totoo ho ba ito o hindi. O itong mga aligasyon na ito, kung totoo ho ba o hindi. Hindi ho yung, alam nyo, parang sa
parang dito sa atin, no, sa media, no, Dr. J. Pag huminto tayo sa tanong, maaaring isipin ng mga tao, aba, totoo siguro. Dahil hindi na tayo nag-provide ng sagot, no? Parang sinabi ko ba na, Dr. J, ikaw ba ay mayroong bagong asawa? So ang iisipin na ngayon, pag natapos na yung programa natin, ang iisipin na nila mga tagapakinig natin, si Dr. J may bagong asawa. Pagka pinag-usapan yung asawa na yan, medyo tayo dyan, medyo malayo na tayo dyan. Kasi, totoo yan na pagka hindi na pinag-usapan, may katotohanan. At kung hindi na pag-uusapan ito, makakalimutan. Yun ang inaakala nila, makakalimutan ng taong bayan. Pero dahil andyan tayo na nagmamatyag, tumitingin at nagbibigay na impormasyon, sabi nga nila, there is the word na hindi natin tatantanan ito na patuloy natin ipag-usapan itong problema natin na malaki. Dahil hindi maliit na bagay. Mabuti ko ito'y 100,000 lang. Ito trilyon pesos. At ang nakikita natin ngayon dito, mayroong sindikato diyan sa kung saan man yan, sa DPWH at diyan sa kasama yung mga sa Congress na yan. There is a syndicate that really wants to plunder, no, ng pera ng taong bayan. Nagawa na nila, na perfect nila yung sistema kung paano gagawin from the Department of Public Works and Highways papunta sa sa Congress, yung sistema, yung insertions, kung paano nila gawin pati mga kontraktor. Kaya kailangan nito ng mas malalim na investigasyon. Ngayon, ang masasabi ko naman, Dr. R, kung hindi kaya ni Senator Lacson, mag-resign siya. Magpalit ngayon, mamili ngayon ng bagong hahawak diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi they owe this to the Filipino people. Utang nila ito sa taong bayan. Pera ng taong bayan ang nilustay dito eh. Kita mo, nasa crisis tayo ngayon. Namimigay tayo ang ating gobyerno ng subsidiya sa mga PUV drivers natin. Pero hindi sapat yun. Mangungutang pa tayo para punan ang ating national budget. Kasi every year deficit tayo. Pagkatapos darating lang sa punto na ninanakaw lang ng mga nasa gobyerno ang pondo ng bayan. Dr. R? Yun nga, utang lang tayo ng utang. Tapos, ninanakaw pa. Kaya ho namin nasasabi pala na ito'y sindikato. Hindi lang naman ho ito natapos sa kanilang operasyon na kung sino ang makakatanggap ng ganito, kung sino makakatanggap ng ganito, no? Di umano, yun ang mga allegations, no? Ng iba't ibang mga tao. Kasama na yung 18 sundalo. Pero kaya naging sindikato ito, nagtatakipan pa ito, Dr. G, no? Nakakalungkot, kawawang-kawawa tayong mga Pilipino. Itong mga hinayupak na mga magnanakaw na to, nagtatakipan pa. Alam mo, ito nga katulad ganito sa itong draft report nitong si Senator Lacson, ang nababanggit dito, sino? Si Saldico lang. Pwede bang kumilo si Saldico na walang imprimatur ng mas mataas sa kanya? Tanong lang yan eh. Nakakalusot ba siya? Kung wala mas mataas sa kanya, okay, ako bahala sa'yo. Ikaw ang mag-ooperate sa ibaba. Tapos ang ibang mga kongresista, kontraktor, sabi, stick to the plan. Di ba, stick to the plan? Yun nga. Gawin dito ni Saldico kung wala siyang mas mataas sa kanya. Sabi, gawin mo yan ha, ako bahala sa'yo. Ayun na nga, Dr. J. Kasi ang akala nitong mga tono, tatanga-tanga ang mga Pilipino. Naku, maniwala ako kayo sa hindi. Alam na ho namin kung sino ang mga nagnakaw sa hindi. So, yun ay, alam mo, kaya siguro itong 7 na senador na supposedly that would sign this report, ayaw nila. Kasi nakikita nila na, ano ba ito? Parang
parang niluto lang ito ng ni Ping Lacson. Parang hindi naman ito talagang kasi ang nasa listahan lang si Saldico, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Escudero, at saka yung si Oy. Bakit ang ibang kontraktor ay hindi nire-recommenda? Bago tayo magpatuloy, mag-break muna tayo. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The True Doctors on Air, we uncover the truth behind it. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po ay alas 12:30 ng hapon, Lunes ng hapon. Nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama Dr. J. natin si Dr. Ran. Dr. J. Mabanggit ko lang bago natin pagpatuloy yung bago natin sila ipako sa Crustel malapit ng Semana Santa. Good naman ito naman ay magandang balita no. Ako po ay personal na na mag-aanyaya sa inyo no na itong meron yung kasi yung aking bunsong anak no Dr. J ay napiling napili na lumahok sa isang short film most probably ito Dr. J short film ito tungkol sa sa pag-asa no dahil wala mo tayo napapanahon nito kasi parang doon sa mga nakikinita natin dito sa doon sa nangyayari mga investigasyon wala na yata tayong pag-asa pero ito pong pag-anyaya ko sa inyo ay para po sa Marso 28 no ang Marso 28 ng ito na malapit na Dr. J no parang sa isang linggo na ito no magkakaroon po ng red carpet premiere ang pelikulang ang mga bagong munting misyon no ang direktor nito Dr. J napakagaling na direktor nito no si Direk Jun Miguel no mabanggit ko lang Dr. J no yung ang kwento nito ay isang grupo ng mga kabataan na natuklasan nila ang layunin sa pagbibigay ng pag-asa at kabutihan sa kanilang kapwa no pinakikita nito ng pelikulang ito no Dr. J na kahit sa simpleng paraan no ang bawat munting gawa ng kabutihan ay may malaking epekto sa ating komunidad no sana nga ay ma-adapt ito ng ating mga mga leader no so ngayon po muli po sa ito po yung mangyayari, yung red carpet premiere po ay mangyayari sa Cinema 2 ng Robinsons Manila Movie World no sa uli po sa Marso 28 no ang titulo po ng pelikula ang mga bagong munting misyon gabay ng mga anghel no? Okay, panoorin ninyo mga kababayan, panoorin ninyo March 28 ang premiere no dito ay sa Robinsons no sa Manila sa Robinsons Manila Cinema 2 okay salamat so nabanggit mo yung pag-asa yung paggawa ng mabuti sa kapwa yung tinatawag na butterfly effect alam mo yung sinasabi na sa butterfly effect yung pagaspas ng isang tawag yan butterfly it creates air motion at yung air motion na yan maaaring pagsimulan ng isang mas malaking pag-ihip ng hangin so yun ang butterfly effect maliit na yung ginawa mo parang sabihin natin na baliwala lang the kindness that you do to your fellow man nakaka-apekto yan kasi yung tao na nakatanggap ng kabutihan sa kapwa, kabaitan sa kapwa, maaring gagawin niya rin yan sa kapwa niya. So, yun ang pinagmumulan The small kindness that you give to a fellow man, nagkakaroon ng ripple effect na kaya ang tinatawag nila the butterfly effect, the butterfly na maliit lang yung pag-aspas ng paro-paro yung hangin na kanyang nadidisturb pero that creates now
Yun ang umpisa. Lahat naman ng pinagalingan ng malaki nanggagaling sa maliit. Totoo. Yun ang ano eh. So, Wala, so yan, kahit tao, di ba? Oh, tayo, pinanganak tayo maliit. Kung pinagmula natin maliit, ang lumaki ka ngayon. So lahat ng bagay, kahit a small act of kindness will go a long way. Yun ang ibig sabihin ng yung sinasabi mo pag-asa, na yung mga kabataan at sa murang edad na yan, they will realize that kindness gives hope sa ibang tao, na lalo na yung mga tao na nahihirapan sa buhay. Kaya katulad yan, kung may lalapit sa inyo, ito yung sinasabi ko lang, no? Pag may lumapit sa inyo sa gate ng bahay ninyo at may humihingi ng pagkain na mamalimos, huwag ko kayo mainis o huwag magalit. Kahit papaano sa kunting makakaya nyo, bigyan nyo yung taong yan. Dahil naman hindi nyo alam kung ano ang tunay na kalagayan niya sa buhay. At ang isang tao na nanghihingi, na katulad niyan, kung mayroon man siya na means na makasurvive o magagawa niya para makabili siya ng pagkain, hindi niya ngayon bibigyan ng kahihiyan ang sarili niya na manghingi sa kapwa niya. So, kindness, and lack of kindness will go a long way, Dr. R. malaki yung punto mo dyan, Dr. J. Totoo yan, no? Sana aking ang wish ko lang, no, sana makapag-isip-isip naman itong mga involved dito sa pagbubulsa at paglulustay ng pera ng taong bayan. No, makapag-isip-isip mo ho kayo sana na isipin niyo po, no, na marami po na naapektuhan mga Pilipino dito sa ginawa niyo. Sabi nga ni Congressman Elise, ito'y trilyon pesos. Parang hindi ko na yata, yun nga yata 10 million Dr. Hindi ko na makakita sa sa buong buhay ko, no, yung trilyon pa, no. At yung na parang kasi imagine ko, no, kung ako'y dadala ng isang maleta ba, pagbukas mo ng Dr. J, baka yung pagtalon mo, yung umabot ka sa ceiling, no, bumangga pa yung ulo mo sa ceiling sa dami ng pera, no. So, makapag-isip-isip na sila, magnilay-nilay sila, kung gusto nila magpapako sa krus, pwede rin, no? Pwede rin. Para hindi na kayo ipako sa krus ng mga mamamayang Pilipino sa ginawa ninyong pagnanakaw sa kaban ng bayan. At dito sa draft report ni Juan, itong si Lacson, si Senator Lacson, ang sinasabi dito, the committee uncovered a deeply rooted network of contractors colluding to rig bidding for flood control projects with key coordination managing project allocations and illicit kickbacks. Ngayon, ito babalikan natin. Lagay mo kaya, Dr. R, dahil ito naman ang pag-usapan na ito ng mahabang panahon. At wala rin nangyayari pa rin hanggang ngayon. Wala namang nakakasuhan. Wala pa akong alam na nakasuhan sa Sandigan Bayan, na nakarating na sa Sandigan Bayan, nasa ombudsman pa lang. At lahat naman yan ay pabalik-balik pa yan, yung mga affidavit. Mayroong nag-file ng kaso sa ombudsman, tapos may affidavit, may counter affidavit. At baka pagdating, magugulat tayo, pagdating ng panahon na dismiss pa. Kapalagay mo kaya itong isalbi ko, kaya niyang gawin na mag-isa ito? Naku. Yun lang yung tanong dyan eh. Dr. J, kahit naman na siguro mas si Simpleng Juan de la Cruz sasabihin sa'yo, Dr. J, nahihilo ka ba? O nasa tama ka bang pag-iisip? No, Dr. J, hindi kakayanin ng isang saldi ko lang itong ginawa na trillion peso heist, no? Ito ay sabi nga ni Congressman Egay Erice, ngayon lang nangyari to sa history ng Pilipinas, no? Grabe itong nawalang pera, no? Grabe itong nawalang pera sa kaban ng bayan, no? Hindi kakayanin ni saldi ko to.
Hindi ko sinasabi na dahil supposedly meron sila no ang allegations maraming nagtatrabahong mga sundalo sa ilalim niya no. Meron pa nga daw security agency Dr. J no. Pero ibig sabihin ba siya lang lahat na nagpapatakbo, siya nag-orchestrate, siya director, siya taga-bilang, siya taga-tanggap. Hindi niya. Kung ako naman si Congressman Saldico, hindi ko rin naman nahayaan na basta na lang bubuklat yun ng kung sino mang hindi wala dun sa circle of trust ko, no? Dahil itong mga taong ito yung mga empleyado ko lamang, yung mga supposedly nag-deliver, no? So hindi ito kaya ni Saldico, Dr. J. Hindi kaya ni Saldico. Ang operation ito talagang sindikato, parang mafia. Yung mga nasa ibaba na yan, yung nagde-deliver, ano lang yan, mga aid tauhan lang yan, wala silang magagawa diyan dahil siniswelduhan sila at security at pinapadeliver. Pero yung operation ng kung paano na yung mga katulad yan na lumilitaw sa Blue Ribbon na yan na napanood naman natin yung mga investigasyon ni Lacson, yung pagdetalye kung paanong sistema. Kasi isa dyan natitingnan mo, anong ginagawa ng Commission on Audit, Dr. Aaron? Nalulusutan ng Commission on Audit. Yung itong Department of Budget and Management. Kasi hindi ganon kadali kumuha ng ang pagkaalam ko diyan yung may mga tawag sila diyan na special allocation release order yan na manggagaling sa Department of Budget and Management. Hindi ba tinitingnan ng DBM yan? Na ito ba'y ganito yan? Tama ba itong project na ito? At lalo na ang kuha. Paano nalulusutan kung hindi ito malaking sindikato? At ang malaking sindikato, usually, pag kung nanood kayo doon sa pelikulang The Godfather, ang malaking sindikato ng mafia may Godfather. Ito bang si Saldico, siya ba ang Godfather? Maniniwala ka ba? Kasi isa lang siya na congressman. At isa siyang congressman na ano pa siya, yung tinatawag lang na party list congressman. Hindi pa district congressman, ano? So, ganoon siya ka-powerful na kaya niyang magnakaw nitong ganito kalaking halaga na wala man lang na wala siyang backer sa likod niya. Dahil I would think na kung ikaw congressman na ganyan, hindi ka naman very powerful dahil congressman ka lang kaysa district ka o party list congressman ka, ganun ka ka-powerful kung wala kang sa likod mo na yung nagbabackstop sa'yo. Sige, gawin mo, kami bahala sa'yo. Kasi sindikato ito, si Saldico, hindi siya ang Godfather eh. Kaya itong nakikita ng mga senador na iba na dapat kasama din na pumirma sa committee report, nag-atubili silang pumirma dahil alanganin kung sa kwan pa, sa pagsaing, yung pagsaing ay hindi pa luto. Tawag na sila, butod, hindi na inin, butod. Di ba? Ay, observation lang natin yan, pero hindi gagawa ang Saldico nang walang nag-assure sa kanya. Pare, kami bahala sa'yo. Totoo yan. Totoo yan, Dr. J. Kaya sino kaya yung nabanggit mo na ito dati, sino kaya yung El Chapo na yan, no? Sino kaya yung El Chapo na na leader ng sindikato o kaya isa pang nakakatawang pwedeng ihalin tulad dito si Lupin, no? Dr. J, si Lupin, no? Sino kaya tong Lupin na to, no? Sino kaya tong Lupin na magnanakaw na to na nandun sa ibabaw ni dating Congressman Saldico? I'm sure, no, Dr. J, meron tong mas makapangyarihan pa ito kay kay dating Congressman Saldico, itong si Lupin, no? Si Lupin na yan. Yun ang hinango nila yan sa isang pelikula na
movie, si Lupin. Magaling na magnanakaw yun eh. At hindi siya mahuli-huli. Hinahabol siya ng isang French detective. Hindi siya kayang hulihin dahil one step ahead siya. Madalas yung si Lupin na yan. Hindi siya napuprostrate yung detective na gusto siya hulihin eh. Ngayon, itong si Kwan, ito namang nangyayari sa Blue Ribbon Committee, itong si Senator Lacson, nagkukunwari lang na detective siya. Pero alam niya kung sino si Lupin. Pero ayaw nilang palabasin at ayaw niya ng mas malalim na investigasyon. Dahil pag lumabas kung sino talaga ang Lupin na yan, pati sila ay mukhang medyo may problema. Kasi siguro yan ay, ito ay hypothesis, itong sinasabi ko, may tao talaga sa likod ni Saldico. Hindi kaya ni Saldico eh. Kahit ano pang galing nitong si Saldico, o kahit ano pang napakagaling niya, siya ay studye lang, tauhan lang siya. Hindi siya yung maaring siya ang operator, siya ang ikaw gagawa niya na, pero ganitong sistema natin gagawin. So ang sindikato na ito na nasa gobyerno natin, mayroon silang mga planning, may mga talagang committee sila na nagpaplano kung anong gagawin, anong sistema gagawin natin para, kasi hindi nila akalain na mahuhuli sila doon sa flood control scam na yan, yung mga ghost project. At mismo ang presidente ng Pilipinas, si BBM, ang nagsabi ng mga mahiya naman kayo. Di ba? Nag-umpisa eh. Mahiya naman kayo. May alam siya na nangyayari. Kaya talagang siya ang sinasabi nga ni Ate Claire na si Presidente ang parang whistleblower. Doon sa kanyang talumpati, doon sa ano ba tawag yun, Suna. So si Presidente ngayon, nagbuo ng ICI, hindi rin natin alam kung yung investigasyon sa ICI ay credible. Kasi hindi naman si Pangulong Marcos ang nag-iimbestiga, kundi nag-delegate lang siya ng mga tao na masasabi natin na ang integridad naman ay wala naman, unquestionable naman ang integridad. Pero hindi natin alam ngayon kung ano ang totoo na nangyari talaga. Kasi iba ang ICI, iba naman itong sa Blue Ribbon Committee. Na ang Blue Ribbon Committee, pag tinignan mo itong draft na at bakit ayaw pumirma nitong mga senador, ay mukhang, sabi mo nga, ampaw at kulang sa inin. Kung kanin na nagsasain ka ng kanin, kulang sa inin. Hindi daw napindot, Dr. J, may tubig pa din. May tubig pa rin? May tubig pa din yung sinaing, hindi napindot. Hindi napindot. Dr. J, masabi ko lang. Kaya nga yun, kung ganun na nga lang, sinabi na ng Pangulong Marcos, na mahiya naman kayo. Tagal na yan di ba tagal na yung zona na yan. Ngayon, lumabas ng kung ano-anong mga aligasyon. Kasama na rito, na may pagbibintang na, sa diretsyo, na kay Pangulong Marcos, yung sinasabi na, exchange ng text messaging, bakit nga ayaw pa nito ni Senator Ping Lacson na ito'y imbestigahan na ng malalim, patawag niya na itong si dating Yusek Adrian Bersamin, saka itong si dating Yusek, di ko alam kung Yusek siya, Raigip Olaybar, gayon din yung 18 sundalo. Kasi sa totoo lang, kung ito'y bubuksan nila ng medyo transparent, at makikita ng taong bayan, makikita ng mga whistleblowers na ito na sila impartial, dapat mapakita natin na impartial tayo sa investigasyon na ito. I'm sure yung sinasabi nila na ilang pa daw na gustong lumabas ay lalabas din, Dr. J, At dito natin malalaman kung anong totoo.
No, nagsasabi na po si Pangulong Marcos, ayaw pa ho nating paimbestigahan. Kasi ito unfair. No? Unfair doon sa mga nababanggit ang pangalan. Unfair sa kanila na sila sinasabit ang mga pangalan. Tapos natatanim sa kaisipan ng taong bayan. Yung involved pala siya. Involved pala si ganito. So, it is very unfair na dapat talaga kung fairness ang hinahanap natin, kung patas, imbestigahan yan para naman magkaroon ng pagkakataon itong mga taong nababanggit ang pangalan. Kasi maraming allegations eh. Maraming aligasyon kung sino-sino na ang sinasabi nila. Maraming haka-haka. Nababanggit itong pangalan nila Congressman Romualdez at iba pa na mga kongresista. So this will give now a chance for these people na napapangalanan to clear their name. Yun ang pinakamahalaga dyan eh. Kasi kung hindi, manatili sa kaisipan ng taong bayan, kahit na hindi ka pa gumawa ng katiwalian, basta nabanggit ang pangalan mo doon sa mga aligasyon na yan, sa mga report na yan, sasabihin ng taong bayan, involved yan sa ghost project, involved yan sa scam. So to clear their name, kasi kailangan, in fairness, kailangan na pag binanggit ang pangalan doon sa affidavit, lalabas ngayon sa investigasyon na wala naman, hindi naman pala totoo eh. Na isama lang ang pangalan doon. Dahil galit lang si ganito, galit si ganon, kaya sinama ang pangalan nila doon sa mga affidavit na ginawa ng mga Marines na yon o yung mga sundalo na yan. At sa iba pang mga nabanggit mo kanina, yung kay Undersecretary Bersamin, na mayroon daw siyang text messages di umano na incriminating. At mayroon din siyang ginawa ng mga affidavit doon na ibinigay niya sa kay Congressman Leandro Libiste, may nababanggit ng mga pangalan din doon. Pero kailangan, in fairness, doon sa mga tao na nabanggit ang pangalan, mabigyan sila ng platform sa pamamagitan nitong Blue Ribbon Committee investigation na malinis ang kanilang pangalan. Dahil kung lalabas sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee na hindi naman totoo yung mga aligasyon na yan, that would clear their name. Pero kung hindi yan lalabas sa investigation, sa isang official investigation, they will just deny. Pero ang denial doesn't clear your name kasi andun pa rin yung stigma na ikaw may nagawa kang katiwalian. Hindi mawawala yan sa kaisipan ng taong bayan, Doktora. Totoo yan. So, ibig sabihin kung hayaan na lang nila, ito'y kanila lamang laging itatabi, no, Dr. J. Itong mga napangalanan ito, kasama si Pangulong Marcos, no, lagi nang iisipin ng tao na, sabit pala si mahal na Pangulong Marcos. Dapat po, iimbestigahan nyo talaga ito, no, para po mapatunayan kung ito ay nagsasabi ng totoo. No, bakit po ba hindi pa ho natin isalang to sa isang masusing investigasyon, no? Na ito ay akin lang i-remind, Dr. J. Yung ICI investigations, Dr. J. Ilang beses na nagre-request ang taong bayan, no? Pati na ang simbahang Iglesia ni Cristo na ito'y i-televise, no? For transparency, pero hindi nila ito ginawa. Dr. J, no? Maganda ito sa Blue Ribbon Committee, napapanood ng mga mamamayan, nalalaman nila at lalo nilang nasasagot yung mga tanong nila na sa likod ng kanilang mga isip. Totoo ba na itong si dating Speaker Martin Romualdez ay walang kasalanan? O ito ba ay siya bang punot dulo ng lahat ng ito? Ito yung mga pwedeng kanilang mga tanong, no, sa kanilang mga isip. Dahil sa totoo lamang po, wala po tayong ginagawa. Nahayaan na lang po natin na mapunta sa wala itong mga supposedly nagmamalasakit, no, nag-i-expose. Pero sa kabilang banda, kailangan din po nating malaman kung nagsasabi rin sila. Totoo. Yun nga sinasabi ko, Dr. J. Pag sinabi kong, Dr. J, meron ka daw bagong asawa, tapos period, iisipin na lang nila, meron kang bagong asawa. Totoo yan. Kasi pag binanggit ang pangalan ko ngayon na may asawa ako na bago o may girlfriend akong bago at hindi ako sumagot,
ng affirmative o negative, ay iisipin ka agad na totoo yung sinasabi ng nag-aakusa sa akin na may bago akong girlfriend o may bago asawa. Eh kung sasabihin ko na wala, yung dati pa rin, ay di, I cleared up my name na wala akong asawa na allegation nyo. Kasi pag pinag-usapan sa kanto yung Dr. J, sasabihin na ni Chismosa number 1. Oh, naku, si Dr. J, ang ingay-ingay, meron naman palang bagong asawa. Sasabihin ni Chismosa number 2, hindi, sinagot na niya, wala daw. Kaya lang, ang problema, Dr. J, pag hindi sinagot, pag hindi mo sinagot, ang lagi, si Dr. J may bago daw sa. Oo nga, ano kaya, ilang taong kaya, maputi kaya, maganda kaya? Yun ang mga tanong, Dr. J, madadagdagan yung chismis. Kaya sinasabi nga natin dito sa Truth Doctors on Air, Senator Ping Lacson, baka ho naman maaari nyo na kung gawin yung investigasyon, di ba? Sabi nyo naman, kayo yung magaling na investigador. Baka ho pwede nyo na kung isa lang itong mga binabanggit namin, si Yusek Adrian Bersamin, si Yusek Tregib Ulaybar, sino pa po yung mga assistant ni dating Congressman Saldico, ang 18 sundalo. Ang dami-dami, Dr. J, maaari niyang katawag Hindi ko alam kung bakit hindi niya pinapatawag. At kung tatawag ngayon, mabibigyan ng linaw Kung itong mga sundalo na ito, nagsasabi ng totoo, kasi yun ang mahalaga Kasi kung ibibitin mo na hanggang diyan lang, hindi natin alam kung nagsasabi sila ng totoo at kung sila ay ginagamit lang para siraan itong mga sa administrasyon at ng mga kongresista na yan. Kasi pag napatawag yan, at doon of course may mga katanungan, the people will gauge now. Kasi tiyak na yan ay blockbuster yan, panonoorin ng taong bayan yan Ikita ngayon ng tao kung nagsisinungaling sila o hindi. Lahat ito ay sa kapakanan ng taong bayan. Hindi ito sa kapakanan ng isa lang na tao o a group of people lang, Kundi ito ay taong bayan ang involved dito. Kasi ang issue na to, wala itong politika. Ito ay kahit anong kulay mo, pink ka man, dilaw, green, pula, blue, kung anong kulay, political color mo. This involves people's money. They owe it. Senator Lacson owes it to the Filipino people to tell the truth. Kung anong mapiga nila na katotohanan na makukuha nila impormasyon sa isang masinsinan at seryoso na Blue Ribbon Committee investigation, yun ay paniniwalaan ng taong bayan. Pero sa ngayon kasi, pag hindi napirma, lumalabas na ayaw pumirma ng mga ibang senador. So ano ang napunta sa kaisipan mo, Doktor? Na ang report ni Lacson ay hindi totoo. Ayun nga. Kasi hindi sumasang-ayon yung ibang mga member ng komite. Or maaaring selective nga ito, Doktor? Kasi ayaw nila pumirma. Sabi, si D.B. Ercito, si Senator Ercito, bukal na Anong sabi niya? Wala kang mga contractors. Ibig sabihin may kakulang ang information na ibibigay ng report na yan. At anyway, wala na tayong oras, Dr. Sige, medyo mainit itong kalakayan natin ngayon, pero muli po nananawagan kami sa mga leader natin, imbestigahan ho natin itong mga paratang na ito. Kung ito kasi ay totoo, nabingwit na ho natin yung mga big fish. Pero kung ito naman ho ay hindi totoo, magkakaroon po ng plataforma yung mga naakusahan kung saan pwede nila po itong kasuhan itong mga taong ito na mayroong mga allegations sa kanila. Na muli po, magsama-sama po muli tayo sa Miyerkules, Dr. Gino, dito po sa ating radio program, The Truth Doctors on Air. Ito po si Dr. May kasabihan tayo, the truth will set you free. Ito yung paalam na itong inyong ito, Dr. J, programa nga The Truth Doctors on Air. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon po sa inyong lahat.
may paninindigan. Makinig kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on air. We uncover the truth behind the news. Broadcasting from Mega Manila.